mga kababayan, etong sinasabi na naman niyang case na kesyo unheard daw pero na-reverse. Ipapakita ko sa inyo na tila nanlilin lang na naman si Ontiveros dito. Papatunayan ko sa inyo yan na nanlilin lang na naman si Ontiveros sa sinasabi niyang case na yan. Akala mo kasi ang tao oo lang ng oo sa'yo eh. Yan nakakala mo eh. Kung yung mga ano ba to, mga Gen Z mo, oo lang ng oo dahil tatanga-tanga. Yung mga followers mong tatanga-tanga, oo lang ng oo sa'yo. Kami hong taong bayan, ang tunay na taong bayan, hindi kami oo ng oo sa'yo. Tandaan mo yan. Lahat na sasabihin mo, i-research namin. Dahil alam namin, nagkamali ka na nung una. Ito, ini-research ko din. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, bago ko sa inyo ipaliwanag ng gustong-gusto ko ano yung mistake na naman na yan na pinipilit ni Ontiveros, ipapakita ko muna sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Para maintindihan nyo kung ano yung yung pinanggagalingan ng ating paliwanag. Pero actually, mas lalaliman pa natin. Kasi hindi na masyadong nilaliman ni Marcoleta pero napakaganda ng kanyang sinabi dito. Panoorin nyo Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, walo sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumalik. Okay. Walo. O sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawang mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen. Opo, Ang magsasaka, kuminsan nagiging manging isda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang tama. May variety na kayo ng palay na hindi ka mag-isda ng hito. Hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa? Alam ko kung ba't siya tumawa. Kasi sounds familiar yung balisasa eh. Kaming mga lalaki lang ang nakakaintindi niyan. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. So, pero may option siya, papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po. Wednesday. Isang araw. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang pagpasok mo, pag mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi Sa madaling salita mga kababayan, sinasabi niya dito, na-trap si Ontiveros. sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Walang siya naitama. Tama yung kanyang pagkakamali. Na umamin. Baka may tama. Gago! Wala siyang tinama. Hindi naman niya talaga inamin Kasi kung aaminin niya, sasabihin niya, tama si Marcoleta na malabo na ma-reverse pa yan. Wala naman siyang ginanong. Pinagpipilitan niya pa rin Pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon. Nang mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Yan. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko
Wala pa ako nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Naku, yun lang pa. Mabigat Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yes, wala kang pakialam, wala kang... Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko meron sa statement Meron sa statement ba yan? Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, meron pa daw siyang makikita, Sen Nasaan na ba yun? Ayan. Pinakita na natin yan, statement niya, yan po. Napaka-importante po kasi nung elemento, yung constitutional, tapos yung void ab initio, at saka yung sa due process hindi nasunod, at yung sabi nga nung isa yung immediately executory. So ibig sabihin yan, yan yung mga elemento na naandoon sa desisyon ng Supreme Court. 'Di ba? It's a matter of kino-compare mo yung dalawang prutas na etong prutas na to, nakakain mo rin ng lahat. Ibig sabihin walang tapon. Kahit buto kinakain mo. Tapos i-compare mo ngayon dito sa isang prutas. Pero dito sa isang prutas magkaiba sila ng elemento, 'di ba? Sasabihin mo masarap. Masarap din 'to, Anong pinagkaiba? Yung isa maaring healthy, yung isa maaring pag nasobran, hindi. Iba yung elemento. So ano ibig lang sabihin ni Marcoleta dito? Yung sinasite niya dito, which is yung case ng Agribiotech versus Greenpeace, ay not the same elements with the impeachment of BP Sara. Magkaiba ng elemento. Ang matindi nga dito, alam nyo ba kung tungkol saan ito? Ito sinasabi niya ito na ni-reverse kahit unanimous. Alam mo kung ano tungkol saan to? Sa talong. Ito mga dilawan na to, ang hilig talaga sa saba, sa talong. Gago! Hindi, alam nyo. So, ibig sabihin, with the importance nung decision, ang layo. Ito tungkol sa pagtetest nung talong at ito yung impeachment. Pwede mo ba paghambigin yun? Para sabihin na, yes, they're both unanimous, ito na reverse, yung talong na reverse, etong impeachment pwede rin ma-reverse. Yung mga elemento nandi dito sa impeachment tulad ng void sa simula't simula, yung hindi nasunod ang due process, yung sinasabi pa na, ano ba ito? Unconstitutional. Wala dito sa talong, except yung constitutional. Bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo natin. Ito po yung case na yan. Yung biotech na yan. Kung babasahin nyo talaga na maigi itong kaso na ito, ang sinasabi lamang ng korte dito, pakita natin ng explanation niya. Ayan basta ipapakita ko lang sa inyo yung naging resolution o yung tawag dito, conclusion o yung utos ng Supreme Court. Ito explanation dyan. Pakita lang natin para mas maintindihan natin kasi ang hirap dito kay Ontiveros, akala niya yung taong bayan ay katulad ng mga followers niyang tatanga-tanga. Ito. Sabi dito, yung decision doon sa International Service for the Acquisition of Agribiotech versus Greenpeace. Okay? Yung December 2015, yung korte, Supreme Court, upheld the Court of Appeals application of the precautionary principle dun sa talong. Anak ng wewe. So, sabihin, sinabi ng Supreme Court, kung ano yung decision ng Court of Appeals, yung CA, tama. Okay? It declared yung Department of Agriculture, order namin to null and void. Sa madaling salita,
eto sa ano to, itatagalog natin para mas maintindihan natin. Sa madaling salita, sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yan. Bawal yan. Hindi dapat yan na ginagamit as a test. Ganyan-ganyan. So, malalim pa yun, ha? Para lang sa kalaman natin. Malalim pa po yun. Mahaba po yung explanation na yun. Pero iniiklian na lang natin. Okay? Sabi dito, ang mga proponent nung talong na naghain ng motion for reconsideration, okay? Sinasabi na wag ipagpatuloy yung field testing at paggamit ng GMO. Yun yung una na sinasabing unang desisyon ng korte. Wag gamitan yan. O wag yan Okay? Tapos, siyempre, nag-motion, nag-MR yung kalaban at sinasabing, ganito. At ang nangyari nun, sabi dito, wala nang saysay yung kaso. Bakit? Tapos na kasi yung field trial. Tapos na po. Iyan yung tinatawag. Kaya kung titingnan ninyo, sabi dito, before the ruling could take full effect, yung BT Talong field trials had already ended. Tapos na. Kaya nga sabi dito, moot and academic na yan. Wala nang saysay, yung desisyon na yon. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. Sinabi na, hindi na, okay na yan. Kasi nga, tapos na po. Yung original decision ay tapos na. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, makikita ninyo dyan. Basahin nyo, ha? Arguing that the case had become moot and is no longer presented an actual controversy worthy of the judicial resolution. Non-judicial na ibig sabihin. Hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi tapos na. Kaya ni-reverse na yung decision. Wala na. Okay? So, para i-compare mo Ontiveros at pinagpipilita mo, ito unanimous to dati tapos ni-reverse. Kaya ni-reverse yan, una, tapos na. Sinabi rin ng Supreme Court na aside from the moot and academic na yan, non-judicial na yan, ibig sabihin, hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi nga tapos na. Utak. Etong sa kaso ni BP Sara Duterte, hindi pa tapos. Applicable pa ang desisyon ng Supreme Court. So, imposible, sabi na natin, very, 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 sabi nga ni pangalan nito, ni Marcoleta, you're hoping for hope. Kasi malabo na. Malabo yan. Una, unanimous yan. Sasabihin mo, yung unanimous mo, ibang konteksto naman tungkol sa talong yan. Talong. Kung titimbangin mo, napakalayo para i-compare mo sa unanimous decision dyan. Talong yan, talong. Pagte-testing sa talong. Tapos, ito hindi na nga mabigat yung issue. Tapos na. Tapos pa. Tapos na yung trial, wala na. So, moot and academic na decision ng Supreme Court. Kaya binawi na lang nila. Gets ninyo? Ang linaw po dyan. Ito talaga si Ontiveros, sablay na naman, niloloko mo na naman ng taong bayan nito Taong bayan yung talagang tatutong taong bayan. Pero yung mga taong tanga, na mga followers ninyo, iba yun.